Inanunsyo ng National Aeronautics and Space Administration na sa Hulyo 12, makakatanggap tayo ng unang full-color na larawan mula sa James Webb Space Telescope. Kahit di pa nila inanunsyo ang eksaktong mga larawan, gusto kong pag-aralan ng impormasyon at hulaan kung ano ang maaaring makita. Mula sa tropikal na kagubatan patungo sa hangganan ng panahon, sinimula ni James Webb ang paglalakbay pabalik sa pagsilang ng universo. Si Webb, ang pinakamalaki at pinakakomplikadong obserbatoryo na inilunsad natin sa kalawakan at naghanda para sa sandaling ito sa loob ng 6 na buwang kalibrasyon. Ang paghahandang ito, na sinamahan ng mga taon ng technological na pag-unlad, ay magbubunga sa mga unang larawang ito upang tunay na maipakita kung ano ang kayang gawin ni Webb. Ang proseso ng pagpili kung ano ang unang titingnan ni Webb ay tumagal na mahigit 5 taon. Kaya ano nga ba ang makikita natin sa ika-12 ng Hulyo? Sa totoo lang, sinabi ng James Webb Space Telescope team na napakahirap talagang hulaan kung ano ang magiging itsura ng mga larawang ito. Ibig kong sabihin, ito na ang pinakamataas na resolusyon ng infrared data na nakuha natin na hindi pa natin naproseso dati. Hindi natin malalaman ang itsura nito hanggat hindi pa natin ito nakikita. Pero hindi ito hadlang para gumawa ako ng ilang hula. Sinabihan tayo na ang layunin ng mga larawang ito ay ipakita ang mga temang pang-agham ng misyon ng James Webb Space Telescope. Kaya ano-ano ba ang mga temang ito? At paano ito maisasalin sa mga larawan? Ang unang tema ay ang sinaunang universo. Parang time machine si Webb. Titingin pabalik na 13 tuldok, 5 bilyong taon para makita kung anong itsura ng unang bituin at galaksaya noong ipinapanganak pa lang ang mga ito. Si Webb ang mahalaga sa pag-unawa sa sinaunang universo dahil sa infrared capability nito. Hindi pa tayo nakakita ng ganito kalayo noon, kaya talagang hulaan lang ng kahit sino kung ano talaga ang itsura nito. Ibig kong sabihin, hindi pa nga natin alam kung kailan ipinanganak ang mga unang bituin. Sa pagsindi ng ilaw ng universo, tutulungan tayo ni Webb na lutasin ito. Ang isa pang tema ay ang galaksya sa paglipas ng panahon. Tutulungan ni Webb ang mga astronomo na ihambing ang pinakamaagang mga galaksya sa mga spiral at elliptical na nakikita ngayon para malaman kung paano nagbago ang mga estrukturang ito sa pagdaan ng panahon. Ang layunin ay maunawaan kung paano inaayos ng materya sa universo ang sarili nito at kung paano maaring magbago ang ayos na ito sa napakahabang panahon. Si Hubble, ang teleskopyong nauna bago si James Webb Space Telescope, ay kumuha ng maraming magagandang larawan ng spiral na galaksya. Ngunit hindi ganito ang kanilang simula. Paano nga ba nila naabot ang gandang estruktura ngayon? Yan ang sasagutin ni Webb. Ang ikatlong tema ay ang siklo ng buhay ng mga bituin. Dahil infrared ang gamit ni Webb, kaya nitong makita sa likod ng malalaking ulap ng alikabok ng mga bituin na hindi nagagawa ng mga nakaraang obserbatoryo tulad ni Hubble na nakikitang liwanag ang gamit. Gamit ang pagsilip sa makapal na alikabok, umaasa si Webb na magbibigay liwanag sa pinagmulan ng batang bituin at sistemang planetaryo. Ipinapakita ng sikat na larawan ni Hubble ng The Pillars of Creation ang malalaking haligi ng alikabok na hindi kayang silipin ni Hubble. Si Webb naman ay direkta ring titingin sa mga haliging ito para makita ang unang bituin at planetang nabubuo. Maganda itong ipinapakita ng mga larawang ito. Dito makikita mo ang The Pillars of Creation, nakuha gamit ang visible light spectrum. Pero dito, makikita mo kung anong itsura ng mga haligi sa near-infrared na liwanag. Ang ika-4 at huling tema ng misyon ni Webb ay ang tuklasin ng iba pang mga mundo. Tutulungan tayo ni Webb na maunawaan ang mga atmosphere at chemical na komposisyon ng mga exoplanet. Kung tayo masuwerte, maaring makita natin ang sangkap ng buhay sa ibang bahagi ng universo. Nagpalipad tayo ng iba pang obserbatoryo tulad ng Kepler na naghahanap ng exoplanet. Pero ang imaging at spectroscopy nila ay di kasing advanced ni Webb, kaya dito siya pumapasok. Sa mas mataas na kalidad ng mga instrumento ni Webb, umaasa tayong mas detalyado nating mapagmamasdan ang mga exoplanet. Para matuto pa tungkol sa planetary system, hitsura ng maagang daigdig at iba pang kawili-wiling tanong. Isinasaalang-alang ang lahat ng ito. Gusto kong ibahagi ang aking personal na mga hula kung ano ang maaring makita natin sa ika-12 ng Hulyo. At syempre, hindi ito ang kabuuan ng listahan. Sa tingin ko, posible tayo makakita ng field image na kasing lalim ng Hubble Ultra Deep Field, pero mas maganda at detalyado. Isa sa prioridad ng Webb ay masilip ang pinakamatagal na panahon,
Kaya umaasa akong makakakita tayo ng imahe mula 13 tuldok, 5 bilyong taon ang nakalipas. Sinabi pa nga ng administrador ng National Aeronautics and Space Administration na si Bill Nelson na isa sa mga unang larawan mula sa web ay ang pinakamalalim na larawan ng ating universo na kailanman ay nakuha. At ilan sa mga astronomer na nagtatrabaho sa web ay nagsabi na nung una nilang nakita ang larawang ito na paluha sila. Pangalawa, posibleng makita natin ang ilang primordial na galaksya sa simula ng kanilang buhay at inaasahan kong iba ang itsura nila kumpara sa mga galaksya ngayon. Inakala ko ring magkakaroon ng larawan na mapapakita ng kakayahan ng web na makita sa likod ng alikabok ng mga bituin na dating humaharang sa atin. Isang bagay na parang the pillars of creation, pero may bagong pananaw gamit ang mid-infrared. Kung papalarin, makakakuha tayo ng datos mula sa exoplanet. Particular, alam natin na may plano ang web na obserbahan ang napakasikat na transiting planets and planetesimal small telescope system. Sana pala rin tayo. Mas okay kung may larawan ng mga planeta o buwan sa solar system. Iwan ko sa inyo ang mga salita ni Eric Smith, Program Manager ng web. Ang mga larawang ito ay magiging bunga ng mga dekada ng dedikasyon, talento at mga pangarap. Ngunit ito rin ay simula pa lamang.